EDSA. Isa sa pangunahing kalsada sa bansa, pero kulelat pagdating sa kalidad. Kailangan lang ngayon ng rehabilitasyon. Dahil matagal na rin ang EDSA at kailangan ito ng major rehabilitation para maging maganda uli yung kalidad ng ating EDSA batay sa standards ngayon. Mababa raw ang kalidad ng EDSA, lalo na sa roughness index o kagaspangan ng kalsada nito. Ibig sabihin, mas matagtag ang sasakyan kapag bumibiyahe sa EDSA. Well, sabi nga, based sa test, nanggaling na rin yan sa DPWH, it is rated as poor. Well, pag sinabing roughness, yung ibig sabihin yung yan nasusubok yung kalidad ng isang daanan, no? Dahil dapat hindi ito matagtag o maalong. Dahil kung maalong at matagtag yung ating daanan, ibig sabihin may problema sa pagkagagawa. Eh, ngayong araw na ito, mag-improvise tayo sa pamamagitan ng isang application para ating ma-appreciate yung tinatawag nating roughness index. So, ito yung kalidad ng konkreto o yung kalsada, katulad ng EDSA. Gamit ang isang accelerometer, makikita natin kung gaano katagtag ang pagbiyahe sa EDSA. Yung nakita natin kanina na malalaking spike, hindi maganda yon dahil yun ay nangangahulugan na masyadong irregular yung ating kalsada. Maraming portion ng EDSA na depektibo. Maraming patsi-patsi. Pag minimaintain ang EDSA, portion lang ang ating ginagawa, no? Section by section, hindi yung kabuuan. Kaya yung kalidad, hindi maganda dahil nagsasama-sama yung iba-ibang quality, no, ng konkreto na ginagamit yan, o asfalto, no, nag-iiba-iba. Kanina, ating sinubukan, tingnan, obserbahan yung kalidad ng kalsada dito sa EDSA. Ngayon naman, ating titingnan yung kalidad ng kalsada ito dito sa North Luzon Expressway para may kumpara natin at makita natin yung pagkakaiba sa kalidad. Malilit yung spike. Ito ay nangangahulugan na yung irregularidad dito ay hindi ganun ka-irregular yung pavement surface. Ibig sabihin maganda yung kalidad. Dahil dun sa reading na regular, dun sa index, yun ay nagpapatunay lamang na maganda yung kalidad ng kalsada sa index kumpara dito sa EDSA. Parehong expressway, pero ang layo ng kalidad ng kalsada. Talagang kailangan na to ng major rehabilitation. Ibig sabihin, ay kailangan talaga malakihan na proyekto ang ating ang gawin ng ating pamahalaan. Dagdag na aspekto ng pangit at kalsada, mabilis itong makalaspag ng sasakyan, magastos sa gasolina at lugi ang motorista sa oras na kinakain ng mabagal na biyahe. Pag may mga pagbagal lang sa buset ng mga sasakyan, dapat gawin na para mabilis yung tali ng mga sasakyan. Unang-una, hindi ka tumatakbo ng banayad. Hihinto ka para hindi ganong mahal yung lupa. Dahil malalim eh. Mas mapapabilis yung wear and tear nung gulong, no? At yung vehicle operating cost ay tataas kasi hindi lang sa wear and tear ng tires mo, kundi pati yung sa operating conditions mo. Well, first, improve the smoothness, no? Which means, kinakausap namin yung may mga utilities underneath EDSA. Ayusin nyo na yan bago kami magpaayos dyan. Otherwise, hindi na namin kayo pababalikin riyan, no? The second would be in terms of safety. Mas sama na ang kondisyon, bumaba pa ang budget para sa maintenance ng EDSA. Noong 2010, mahigit 100 milyong piso ang pondo ng DPWH para dito. Ngayong 2012, bumagsak ito sa mahigit 13 milyong piso na lang. Sa aking palagay ay medyo kulang, no? Dapat tingnan yung long-term goals, hindi lang yung sa issue ng pavement quality,
pero pati na rin sa mass transit system. No? Annually, we provide yung mga pothole operations, yung upgrading, and so on. No? And we're ready to fund the upgrading of the whole of EDSA. No? In other words, gusto namin mas makinis yung EDSA. Ayon sa mga eksperto, dapat daw ay may rehabilitasyon ang mga kalsada bawat 10 taon. Maaaring sa pamamagitan ng road reblocking o pagpapatong ng asfalto rito. Ayos naman daw ang disenyo ng EDSA para sa mga sasakyan dumadaan dito. Maliban na lang sa mga materyales na ginagamit para ayusin ito. Dahil nagkasama-sama yung iba-ibang quality no, ng konkreto na ginagamit yan, o asfalto, no, naging iba-iba. Kaya meron dyan no, na nakikita natin na mayroong portion na maganda, mayroong portion naman na talaga naman ay defektibo. Hindi raw kasi nabigyan ng pansin ang problemang ito sa kalsada ng EDSA. Kung ito ay napagtuunan ng pansin na napag-aralan mabuti, hindi dapat nangyari. Malaki raw ang kakayahan ng EDSA na magdala ng pag-unlad sa Metro Manila. Subalit sa kasalukuyan, mabagal na raw ang progreso nito. Ang kalsada ay ginawa upang magbigay ng ginhawa sa mga dumadaan dito. Subalit kung hindi ito mapapangalagaan at pagtutuunan ng pansin, hindi malayong dumating ang panahon na magdudulot lamang ito ng problema at sa pag-unlad.